my eyes have seen the King. I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Who will go for us? I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. Who will go for us? I will go. I will go. I will go. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. I will Hands reaching out with no one to hold. You've been abandoned with no place to go. Wanted and wanting, such desperate times. Cold, bitter tears are filling your eyes. Get a glimpse of Jesus, for He's right there with you. He knows just what you need. 'Cause when life gets broken, when you're in despair, He'll carry your burden when it's too much to bear. It's down in the valley where He'll give you strength. 'Cause there is nothing you have lost that He can't replace. He'll help you start all over again. 'Cause when life gets broken, you hope God would heal it, but a storm raging rage. Now it's hard to imagine how you'll make it through the day. Weeks turns to years, time's passing you by, but you're still holding on to the house and the wife. So get a glimpse of Jesus, for He's right there with you. He knows just what you need. 'Cause when life gets broken, when you're in despair, He'll carry your burden when it's too much to bear. It's down in the valley where He'll give you strength. 'Cause there is nothing you have lost that He can't replace. He'll help you start all over again. 'Cause when life gets broken, healing waters heal a troubled soul. Oh, heal a troubled soul. Jesus, sweet Jesus, who can make us whole. Oh,
Yan, good morning po mga kapatid. Happy God first morning po sa ating lahat. Ano po? Patuloy tayong pinagpala ng Panginoon. At sa mga naunang gumising ngayong umaga na ito ay nasa inyo ang pagpapala ng Panginoon sa umaga na ito. And good morning po kay Sister Belinda Salvania, kay Sister Emelinda, kay Sister Resbem, Ate Lorna, Ma'am Pemi, good morning po. At gayon din kay Ate Revy, mamaya sasama na kita Ate Revy yung sambahayan. Ano po? Sister Shirley Ruth Jacinto, good morning po dyan. At Sister Teresita, Nanay Nerissa, at yung iba papasok pa lamang at ang oras ay 4:39. At teka muna, hindi pa ako na-accept doon sa Zoom. Hintayin natin habang hinihintay. Kailangan mag-leave ako para ano. Di bale, ganun pa man ay patuloy tayong pinagpala ng Panginoon. Hintayin natin yung pag-accept nila, ina-accept nila ako sa Zoom meeting. Ayan. Okay. Sige po. Gladly would like to give everything to Jesus. Handa niyang ibigay kay Jesus ang lahat para sa gawain na minamahal ni Jesus. Natulungan ang mga dukha at ipangaral ang mabuting balita. So Jesus accepted Zacchaeus, and Zacchaeus in response accepted Jesus as his Lord. Mga kapatid, ang prinsipyo ay maliwanag. Si Zacchaeus ay minahal, tinanggap, at pinatawad ni Jesus. Bilang tugon ng pagpapasalamat at pagmamahal, handa siyang ibigay ang lahat ng kanyang yaman para sa layunin ng mga bagay na iniibig gawin ni Jesus. Yung mahal na gawin ni Jesus. Si Ellen White ay nangusap ng ganito sa Adventist Home 320. Iniayos ng Diyos ang tamang sistema ng pagbibigay para matustusan ang kanyang gawain at ibsan ang paghihirap ng mga naghihirap at nangangailangan. Kung ito ay pinaniniwalaan, ang lahat ng pag-aari ay hinahawakan bilang pinagkatiwala upang gamitin sa direksyon ng Diyos para sa kaligtasan ng nawaglit at kaaliwan ng mga naghihirap na mahihirap. Sa tao, ito ay hindi mangyayari sapagkat ang puso ay nakakuyapit sa makalupang kayamanan. Mga kapatid, ito yung natutunan ni Zacchaeus. Yung mahal na gawin ni Jesus na gawin, yun ang gusto niyang pagbigyan ng lahat ng kanyang kayamanan. Gusto rin na maranasan ni Zacchaeus. Maranasan ni Zacchaeus yung mga tao na maranasan yung katulad ng kanyang naranasan. Ganun din po ang ating hangad ngayon, mga kapatid. Yung naranasan natin sa piling ng Panginoon tuwa na tayo ay tanggapin at iligtas ng Panginoon, yun din po ang ating gustong iparating sa mga tao. Kaya po tayo nagbibigay ng sagana at malaya para marami pang mga tao ang mapahatda ng mabuting balita. Yung mga lugar na hindi na natin kayang puntahan, isustento natin sa sistema ng pagbibigay, mga kapatid. Ilagay natin sa tamang sistema. Ipamahala natin sa ating church, sa worldwide church. Ibigay natin doon para yung mga taong hindi pa napaparatna ng pabalita sa iba't ibang dako, na hindi pa sila nakakarinig ng ebanghelyo na tungkol sa pag-asang mayroon kay Jesus, sa kanyang pagkamatay, pagkabuhay, makyat sa langit at nangakong muling babalik upang tayo kunin. Hindi pa nila yun naririnig, mga kapatid. Through our tithes and offerings, makakapag-contribute tayo sa pagbabahagi ng gawain ito. Mga taong makakarinig ng balita na sila'y iniligtas ng Panginoon kagaya ng ginawa sa atin. Mga kapatid, yung pagmamahal na yan ang nagdulot sa atin upang ito'y ating gawin. Ang tao na nakatali sa paglilingkod sa kayamanan ay bingi sa iyak ng pangailangan ng kapwa. Wow! Alam ko po, mga kapatid, ayaw natin ditong maging bingi sapagkat hindi tayo nakakuyapit sa mga kayamanan. Gusto natin bukas ang ating tainga sapagkat tinanggap natin ang ating Panginoon. Gusto natin bukas ang ating mga mata na sensitive tayo na nakakakita ng mga pangangailangan lalo tigit sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, ang mga taong nakatali sa paglilingkod sa kayamanan ay bingi sa iyak ng pangangailangan ng kapwa. Subalit sa Diyos, ito ay mangyayari sa pamamagitan ng walang kahambing na pag-ibig ni Kristo. Ang pagkamakasarili ng puso ay natutunaw
at nalulupig. Mga kapatid, indicator number 8, the liberality of Zacchaeus, love, accepted, and forgiven by Jesus. In response, with love and gratitude, Zacchaeus was willing to give away all his wealth for the cause Jesus loved to do. Number 9, the Ayan, mga minamahal na mga kapatid, atin pong napakinggan yung playback ng ating pong pinag-usapan at pag-aaral kahapon tungkol sa kasaysayan ni Zacchaeus at saka ni Maria Magdalena. At naalala ko lang yung mga pananaw ng mga kapatid pagkaminsan, Pastor Jerry, na napakahirap ipagkatiwala yung ating pong pananalapi, ano? Pero alam po ninyo mga kapatid, isa po sa pinakamagandang organization o denomination na mayroon tayo ay walang iba kundi ang ating pong pamunuan. Sapagkat ang ating pong pagkakaloob ay hindi lamang po umiikot sa isang iglesia tulad ng iba, kundi ang ating pong mga kaloob ay nakakarating sa lahat po ng sulok ng mundo sapagkat yan po ang sistema ng ating pong pamunuan. Kaya nga po yung piso ninyo na ipinagkaloob dito sa inyong iglesia ay makakarating po yan sa ibang bansa. Kaya napakaganda pong sistema ng ating pong pamamahala ng pananalapi. Kaya nga po, kagaya po ni Zacchaeus at sa kaniya Maria, ay walang pag-aalinlangan na maging ang lahat ng mayroon sila ay talagang ipinagkatiwala nila sa kamay ng Panginoon sapagkat alam nila na mangyayari at mangyayari yung pinakamagandang uri ng paglilingkod at marami pong madadamay, maraming maaapektuhan. Ito po yung laging termino ni Pastor Jerry, ano? Maraming maaapektuhan kapag tayo po ay bukal pusong nagkaloob at ibinigay po natin ito sa harapan ng ating Panginoon. Ayan mga kapatid, baka mayroon po kayong reflection or insights for living sa ating pong playback kahapon, sa ating pong aralin. Okay? So, pero habang kayo po ay nag-iisip, nais ko pong batiin si kapatid na Meli Magno. Blessed God first morning po sa lahat. Yan po ang kanyang pagbati, ano? Okay? God first morning, Sister Meli Magno. Blessing po ang sumainyo. Ingat po kayo dyan sa maghapong ito. Si Pastor Charlito Mesa. Good morning. Mayroon ka bang reflection dyan, Pastor Charlito Mesa? Okay, so parang nahihiya ang ating pong mga kapatid. Pastor. Ito si kapatid na Ria Necesito, siya po ay mayroon pong gustong i-reflect. Sige po, Sister Ria. Ayan, good morning po sa ating lahat. I will not open my video po. Ang ay hindi lang po kahapon ng umaga, kundi yung sa lahat po ng reflection ko. Natatandaan ko po, I start commitment po sa pagbibigay sa Panginoon. When I heard si Pastor Istabilio dito sa Baler, nagkaroon po ng stewardship revival. Hindi ko po alam what time, kung 2019 or 2020 before pandemic po. Mm-hmm. Ang alam ko po sa pagbibigay ay sa offering po, okay lang po ako sa tithe . Yung sa offering, ang alam ko lang kung ano yung gusto mong ibigay, bukal sa puso mo, yun lang. But I learned from that na hindi pala. Kung ano yung dapat mayroong systematic o mayroong tinatawag na percentage na tinatawag mga kapatid. Kaya po, from that time na natutunan ko po iyon, ay nag-practice na po kami. And napakaganda po nung naging impact sa amin. And aside from that, natutunan ko din po na ang mga teacher o nagsasalary ay hindi pala sa gross dapat pala nagtatite. Kaya po I am thankful na natuto po ako doon, and
hindi po ako nag-start ng mga kapatid, hindi ako nag-start ng kaagad-agad 10%. Hindi po, in-evaluate ko yung pagbibigay ko dati. That is 2.3% lang. And then, nag-start po akong nag-commit sa Panginoon ng 5, 6, and this 2024, 10%, 10-10. Kaya po, nagpapasalamat ako sa Panginoon for giving me courage to do that. And aside from that po, ito pong ginagawa natin, this is my 4th time na maka-attend, ay nag-i-invite sa akin personally to give more. And please pray for us po na we can give more this 2025. Amen. And church also po. Thank you po. Amen, amen. Sister Rhea Necesito, no? Talagang ganyan kabuti ang ating Panginoon. Pwede ba natin sabay-sabayan ng sabihin Amen? Amen. Amen. Praise the Lord sa napakagandang karanasan na mayroon po tayo. Bago po natin ibigay kay kapatid na Melvin, mayroon po dito po sa ating chat group. Anong sabi niya? Mula kay Sister Net Lazaro, ang bawat isa sa atin ay may malayang pagpapasya sa pagbibigay ng ating mga kaloob. Ang ating pagbibigay ay dumidepende sa ating pagmamahal sa ating Diyos kung gaano mo siya iniibig. Tama po, talagang dapat ang pagkakaloob ay motivated by love and faith. Sabi nga, lagi po nating naririnig yan. Ayan, bigyan po natin ng pagkakataon si kapatid na Melvin Milisano. Ayan, po, God first morning po sa lahat. Sa inyo dyan, Ang isang magandang natutunan ko kahapon ay lahat yung dalawa na yun ay pareho silang makasalanan dati, Si Zacchaeus, kaya hindi naman si Mary Magdalene, po. So, ano ang una nilang ginawa? Nakita nilang kabutihan ng Panginoon. Pangalawa, isinuko nila ang kanilang puso at ang kanilang buhay sa Panginoon. Pangatlo, yung kanilang pagbibigay. Yun ay kanilang ipinangako. Ipinangako. So, mga kapatid, hindi tayo makakapagtapat sa Panginoon nang hindi natin unang isinusuko yung ating buhay. Walang hindi makasalanan na tao, lahat ay nagkakasala, maging tayo, Pero ang maganda, hindi pa huli ang lahat, mga kapatid. May oras pa tayo para magbago habang naghihintay at naghahanda sa kanyang muling pagbabalik. Una nating hanapin yung kanyang kabutihan, di ba? At saka natin isuko yung ating puso. Meron ako naririnig na sabi, hindi kailangan ng Diyos ang iyong pananalapi o ang iyong pera, ang kailangan ay iyong puso. Mga kapatid, kapag binigay natin yung puso natin sa Panginoon at ating buhay, serbisyo, sigurado ako, pati yung bulsa kasama, at yan ay nakakahawa. Bakit ko nasabi, mga kapatid? Dahil ako rin ay isang dating hindi tapat sa Panginoon. Dati nga kung ako ay mag-offering, barya-barya lang, yun lang matitira, yun lang madudukot, Pero salamat Pastor Jerry sa kanyang, sa aming sa palayan, sa aming fellowship. Nakakalala ko na nga ako nga pala ako sa Panginoon, nagpirma, sumulat ako doon sa tarpaulin, 10+10, Pastor Jerry. So, yung dati kong ginagawa, 10% tithes, 10% offering doon sa tithes, binago ko na po at inuna ko ang Panginoon. Ginawa ko muna, unahin ko muna yung aking promise na 10% tithes, 10% offering plus ay hinuuna ko na. Doon sa matitira, doon pa lang ako magbabudget para sa amin. Kasi pagka inuuna mo muna ng budget, ihuli mo yung offering kung magkano laman ng puso mo. Aba, mga kapatid, hinuli mo ang Panginoon. Napantalang tayo ay hindi niya hinuli kahit kailan. Lagi niya tayong inuuna, mga kapatid. Hindi niya tayo kinakalimutan. Tandaan natin ang pag-ibig ng Panginoon ay palaging nasa atin. Kaya dapat ay makita natin yun una para ating maisuko yung ating puso. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen. Amen. Maraming salamat, kapatid na Melvin Bilisano. Talagang, ayan po, very persuasive po yung mga pangungusap ni Brother Melvin. Talagang inaakay po tayong magtapat sa ating pong Panginoon. Unahin ang ating pong Panginoon. Dito po sa ating pong chat box, si kapatid na Melquiades Ordonia, sabi po niya, sa akin po, Pastor, kapag po tayo'y nagbigay, gaya po nung tinalakay natin sa 40 days of prayer natin, magbigay po tayo ng bukal sa ating puso. Hindi po yung nagbibigay po tayo
na naghihintay po tayo ng kapalit. God first morning po. Ayan. God first morning din po. Kapatid na Melquiades. Okay, meron pa ho ba? Meron pa ho ba gusto mag-reflect? Hello, Pastor. Okay, okay. Pastor Nelson. God first morning, everyone. Mga kapatid, pagpalain ngayon ng Panginoon. So, ang akin pong reflection ngayon dito sa ating pong pinag-aralan kagabi. When God changed a man, He changed his heart. When God changed his heart, it follows everything. So, dito mga kapatid ay talagang sino ba si Zacchaeus? Yan ay galit sa pera. Yan ay talagang pag sinabi mong galit sa pera, talagang gusto niya sa kanya lahat. Ayaw niya nagbibigay yan. Pero nung binago siya ng ating Panginoon, nung siya ay natagpuan niya si Jesus sa kanyang buhay, ay talagang binago ni Jesus yung kanyang puso. Nag-declare siya. Hindi naman sinabi ng Panginoon, "Oy, magbigay ka." Isang kusang pagbibigay kasi naramdaman niya kung gaano siyang itrato ng ating Panginoon. Naranasan niya kung paano siyang binago ng ating Panginoon. Halos kung nga dito, bagay sinabi naman ni Mrs. White, melted. Halos matunaw ang puso ni Zacchaeus sa pagmamahal ng ating Panginoon. So, naramdaman niya ang kayamanan ay hindi lamang sa pera, kung hindi yung kung papaanong ikaw ay nakay Jesus. So, dito mga kapatid, so kapag tayo ay tinanggap natin si Jesus at minahal natin siya, talagang ibibigay natin lahat kung ano yung mayroon tayo. Bagay, sinabi naman ni King David, ang sabi niya, "Lord, what can I repay? Paano ko susuklian ang lahat ng iyong kabutihan?" So, yun ang sa English mga kapatid, repay. Paano natin babayaran ang kabutihan ng Panginoon? Kaya ba natin bayaran ng Diyos? So, hindi mga kapatid talagang kung ano yung hinihingi sa atin ng Diyos ay isang napakaliit lamang na bagay. Kaya dito mga kapatid, kaya kapag ikaw ay lumapit sa Panginoon, tinanggap mo siya, nabago ka, lahat mga kapatid mababago. Kaya kapag tayo ay nagbibigay ng ating mga offering o nagbabalik ng ating mga handog, nababago tayo mga kapatid patungo sa wangis ng ating Panginoong Hesus. Kasi God wants to perform miracle in our lives mga kapatid. At yung mga miracle na yon mangyayari lamang kung tayo ay susunod sa mga tagubilin ng ating Panginoon. At we can see little by little the miracle happens to us as we follow the Lord mga kapatid. So yun mga kapatid, so talagang napakabuti ng ating Panginoon. Hindi natin kayang suklian, hindi natin kayang bayaran. Mga kapatid, pag naramdaman nyo ang pag-ibig ng Panginoon, ibibigay natin ang lahat na mayroon tayo. Magde-declare tayo, magkukusa tayo, kahit wala ng God First Morning, kahit na wala ng Restore Worship Revival. Habang nararanasan natin yung pag-ibig ng Panginoon, malulusaw tayo talagang, magde-declare tayo sa ating sarili ng may pag-ibig at may pananampalataya, ibibigay talaga natin ang lahat mga kapatid. Amen. Amen. Yan, maraming salamat Pastor Nelson sa napakagandang reflection, talagang buong puso nating ibibigay ang ating pong pagkatao sa Panginoon. Si kapatid na Moises, mayroon po siyang reflection. Sabi niya, "Malibang maramdaman natin ang awit ni David, tulad sa uhaw na usa, ang puso natin at kaluluwa ay mabigat sa atin ang magbigay." Totoo nga, Okay. Napakabigat mamigay, magkaloob kapag talagang hindi bukal sa puso po natin. Kung wala talaga tayong pagkauhaw sa ating pong Panginoon. Parang para bagang hindi natin kailangan ng Panginoon sa buhay natin. Mahirap magbigay. Parang nagiging traditional na lang. Okay, so mayroon pa ho ba? Mayroon pa po ba kayong gustong reflect? Mayroon pa po tayong 2 minuto. Okay. Kung wala na, ito po, gusto kong basahin yung sinulat ni Sister Nefden. Sabi niya, simula pa noon nang si Pastor Estabilio ang tumatalakay sa stewardship, talaga pong naumpisahan ang God first
Naalala ko ang title na ito ay noon pa ipinopromote sa akala ko noon ay ang piliin lang lagi ang una ang Panginoon. Ngayon ay higit kong nauunawaan na hindi lang pala ito basta-basta na pagsunod. Nakita ko na mas higit pa pala ito sa pagbibigay at pagsurrender ng ating mga sarili. Higit sa lahat sa ating mga offerings. Ayan po, salamat po Sister Net sa inyo pong magandang reflection. Amen. Amen. Amen po sa inyo. Is there anybody? Mayroon pa po ba? Pastor Joey. Yes, Pastor Jerry. Gusto ko pong magpasalamat sa lahat po ng mga kapatid na nakaka-inspire po sa akin personally ang inyong mga testimonya, mga kapatid. This is the evidence that God's grace is working in our midst. Every day na pag inuunan natin talaga siya, kumikilos siya at patuloy niya tayong binabago. Pinapalitan niya yung ating mga puso sa pamamagitan ng pananahan ng kanyang kaloob na ipinangako ang kaloob ng Banal na Espiritu. So mga kapatid, salamat po. Nais ko po sa inyong sabihin lahat na ang pinakadakilang prinsipyo na ating pong pwede pang idagdag sa lahat ng ating pong natutunan ay maunawaan natin ang ibig sabihin ng biyaya. Marami po ang nasasabi na ang biyaya ay parang noun lang. Parang teorya lang siya. It is just a noun. Pero mga kapatid, when we talk about grace in relation po sa ating Panginoon, ang grace po ay verb. It is an action word. It is an action word. Grace is more than a noun. Ito po ay action word. At yung action word na yan ay nagsimula yan sa Panginoon na nung tayo ay hindi karapat-dapat ay namatay siya sa atin. May ginawa ang Panginoon. Kaya po, ang tawag dyan ay grace. Nung tayo naman po ay tumanggap kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya at ipinasakop natin ang buhay natin sa Kanya. At tayo ay nagpasalamat sa Kanyang kabutihan na ginawa sa atin. Ang tawag din po doon ay experiencing grace. At ang grace po na ating naranasan ay action word din po yon. Yun po yung pagkatapos tayong iligtas, pagkatapos tayong tumanggap ng mga biyaya galing sa Panginoon. Tayo po ay nag-iisip kung ano pong ating gagawin para doon sa biyayang iyon. Ating isi-share, tayo ay binigyan niya ng extended na panahon, gamitin ang mga panahon, bumalik sa Panginoon, puntahan ang ating kapwa, o ano man ang binigay sa ating mga pagpapala, material man yan, ibalik natin lahat yan sa Panginoon. Palagi hong gumagawa ang biyaya. So hindi ho siya stagnant, hindi ho siya parang hindi gumagalaw. Ang biyaya ho ay palaging moving, gumagawa siya. At kung ano man po ang nararanasan nyo ngayon, ang tawag po dyan ay biyaya o grace ng Panginoon. Hindi makontain, gusto niya palaging sabihin, gusto niya palaging ibigay sapagkat nagtagumpay ang Panginoon sa ating mga buhay. And that is the true experience of stewardship in our life. God bless you po. Okay, maraming salamat po Pastor Jerry. Tayo po ay magpapatuloy na sa ating pong susunod na yugto ng ating pong programa. Dito lamang po sa God First Morning, Prayer and Reflection. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit,
these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed, years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depressions, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God.
Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan ka sa lahat, binabalik namin, O Diyos, ang lahat ng papuri at pasalamat sa inyo sa panibagong buhay, panibagong lakas at panibagong pag-asa na aming naranasan sa umagang ito. Nais po namin kayo, O Diyos, na hanapin sa umagang ito bago namin simulan ang buong araw naming paggawa. Sa aming pagninilay-nilay, Panginoon, sa inyong mga salita sa umagang ito, ipagkaloob nawa sa amin ang iyong banal na Espiritu upang maintindihan namin ang nais niyo pong ipabatid sa bawat isa sa amin sa umagang ito. Panginoon, maraming salamat po sa inyong mga kabutihan na pinaalala niyo muli sa bawat isa sa amin. Nawa sa programang ito ay sariwain na, Panginoon, sa aming mga puso't isipan kung gaano niyo po kami pinagpala sa buong buhay namin. At maraming salamat din, Panginoon, sa inyong mga pangako na kung uunahin lang namin ang inyong kaharian, lahat ng mga bagay nandito sa isalibutan ayon sa iyong kalooban, Panginoon, ay sadyang ibibigay sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga pangako, sa iyong mga pagpala, na kung saan man kami ngayon, kung anong meron kami, kung anong mga pinagdaanan namin, ito ay dahil sa inyong mga biyaya. Maraming salamat, Panginoon, na tunay kayo ang aming Diyos na nagpapala sa amin. Ikaw ang aming Diyos na nagligtas sa amin. Kaya, Panginoon, sa aming pagsamba sa umagang ito, na tulungan kami na maging tapat at maglingkod sa inyo, Panginoon, na may kababaang loob. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong pagpapala, sa pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Itong lahat ay aking dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Let's
God first morning sa inyong lahat mga kapatid. Salamat po ng marami, Pastor Joey, sa iyong paglilid ng ating reflection time. Salamat po sa inyong pagpasok ng maaga mga kapatid. Ang oras po natin ngayon ay alas 5:16 na po sa akin pong relo. At ang ating pong platform participant dito po sa Zoom ay umabot na po tayo ng 58. Purihin ang ating pong dakilang Diyos. At sa mga kapatid natin na nakasubaybay, ngayon ay 74 po tayo sa live streaming ng CLPM Facebook page. Salamat po sa inyong pagsama ngayong umaga. Purihin ang ating Panginoon na tayo pong muli ay magkakasamang mag-aaral. Ibalik natin sa Kanya ang kaluwalhatian at ang kapurihan sapagkat tunay ang sinabi po ni Haring David, ako'y nahiga at natulog, ako'y muling gumising sapagkat inilalayan ako ng Panginoon, sapagkat tayong lahat ay ibinangon ng Panginoon. Amen. Ating pong muling buksan ang ating audio at ating pong batiin ng isa't isa na happy God first morning. Amen. God first morning. Happy God first morning po. First morning. Happy God. Morning. Morning po. Morning po. Happy God first morning po. Morning Happy po. God's first morning po. Bonnie. Amen. Brother Moises. Yan. So tayo po ay tuloy na mag-aaral. Salamat po sa inyong pagbati sa isa't isa. Napakasaya ho ng umaga na tayo po ay nagbabatian ng ating diwa. Recording in progress. Ating Panginoon. So God first in our greetings. God first morning. Ang ganda ho, no? Ang ganda ng diwang iyan. Palagi tayo napapaalalahanan na put God first in everything that we will do. So this morning ay ating pong mabilis na tatalakayin ito. Talagang ulang po siguro ang panahon natin. Ano? Sana ho ay akin po itong matalakay bago po mag-alas 6 para marami pong panahon na mabanggit ang ating pong mga prayer requests. Ating pong patuloy na binabaybay mga kapatid ang biblical offerings inspired by faith, motivated by love and gratitude. Atin po nakita mga kapatid ang truth about biblical offering sa ng mga biblical indicators ng mga narratives na ating nakita mga kapatid. Biblical offering practices are proportionate to faith, love, gratitude, and gratitude of the giver. It is given freely and abundantly. The spirit of heaven is liberality. Meron po tumutunog. Sandali lang po ha. Pwede hong pakimute para ho hindi tayo. Salamat po. Ayan. Pakimute po. Ayan. So atin pong nakita mga kapatid ang pundasyon ng ating pong ginawang pag-aaral na nowhere in the Bible we can find offerings are given less. It is always more when it's given with faith, love, and gratitude. At ang pundasyon po natin dyan ay acceptable offerings is always prompted by love. Palaging na-inspire ng pag-ibig mga kapatid, na itinulak, na motivate ng love mga kapatid. Liberality through tithes and offerings becomes a blessing when given freely, willingly, and gladly. So it's about our attitude. Okay, yung ating pong karakter, ito po yung nangyayari sa loob natin. So yun po yung blessing mga kapatid. So ating pong tinignan ang mga biblical indicators ng liberality. Ating pong nakita ang mahalagang mga prinsipyo mula po sa ating Panginoon. Siya ang unang nagpakita ng halimbawa ng liberality. Yan. Pangalawa ay si Abraham. Pangatlo, mga kapatid, ay ang liberality ng mga tao nung itinayo po nila ang sanktuaryo na iniutos ng Panginoon, at ang liberalidad ni Haring David nang kanyang i-prepare na itayo ang templo para sa kanyang susunod na hari na anak. Okay? The liberality of King Hezekiah and God's people. Ayan po mga kapatid ang mga prinsipyo. At sa Bagong Tipan ay ating nakita ang liberalidad ng mahirap na byuda. Ibinigay po niya ang kanyang lahat sa Panginoon, ganun kaabundan. Napag-aralan din po natin ang liberalidad ng batang maliit
ng kanyang isuko sa Panginoon ng lahat ng kanyang kidimil para sa gawain. Okay? Pangawalo ay ating tinalakay kahapon ang liberality of Zacchaeus. Siya ay itinulak ng pagbibigay ng lahat dahil sa pag-ibig niyang dakila at dakilang pagpapasalamat sa ating Panginoon. And also, Mary Magdalene. So ngayong umaga ay meron po tayong dalawa na tatalakayin. At pagkatapos mo nun, tayo ho ay magko-commitment. Okay, so ngayon po ay ating nakita mula po dyan sa mga storyang iyan ng Bagong Tipan, mga narratives ng Bagong Tipan, nang si Jesus ay mabuhay na magmuli at kanyang kinatagpo ang kanyang mga alagad. Bago siya umakyat sa langit, mga kapatid, bago siya umakyat sa langit, ay kinausap niya ang kanyang mga alagad at ito ho yung tinatawag nating ibinigay niya, iniwan po niya sa kanyang mga alagad na kanila pong gagawin. At ito po yung tinatawag nating Great Commission. So and Jesus came and spoke to them saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go, therefore, and make disciples. So yun po yung kanyang iniwan. Go, therefore, and make disciples of all the nations. Binigyan sila ng misyon ng ating Panginoon. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Teaching them to observe all things that I have commanded you. At binigyan din sila ng pangako. Pagkatapos na bigyan sila ng gawain, ay binigyan sila ng pangako. Sa paggawa nyo na ito, lo, I am with you always, even to the end of the age. So makakasama siya natin. Tayo rin po ay tumanggap ng komisyon na yan. Ang ating church, ang individual nating mga member, at makakaranas po tayo ng pakikisama ng Panginoon araw-araw. Tuwi-tuwi na. Pinangako yan ng Panginoon. Another one, ito po yung version ni Mark 16:15. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ano po ba yung magandang balita, mga kapatid? The gospel is a person. Gospel is a person, and the person is Jesus Christ. Bahagi ninyo si Jesus Christ, bahagi niyo ako, sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y nagmamahal, ibinigay ko ang buhay ko. So lahat po, yun po yung sinatawing gospel, yung ginawa ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat maibahagi sa mga tao at ang pag-asa ng pagbabalik ng ating pong tagapagligtas. Nung ito po ay iwanan ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, bago siya aakyat sa langit, ay meron pong tagpo na isinulat si Luke sa mga gawa. At ito po ay pag-uusap ng ating Panginoon at ng kanyang mga alagad, at siya po ay aakyat na sa langit. Sa aking unang aklat, ang sabi po ng kwento ni Lucas, ay isinalaysay ko ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula. Hanggang sa araw na siya umakyat sa langit. Bago siya umakyat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay nag-iwan siya ng mga bilin. O ito po yung Great Commission sa kanyang mga apostol na kanyang hinirang. Sa loob ng 40 araw, 40 days, mga kapatid, pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagpakita siya sa kanila at sa pamamagitan ng maraming katibayan ay pinatunayan niyang siya'y buhay. Nagturo siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. So iniliwanag po ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad na hindi lang kayo basta hahayo, kundi gusto kong masabi sa inyo na ang mga turo kong ito ay personal sa inyo. Kung papaanong ako'y naging personal sa inyo, magiging personal din sa inyo ang inyong ipapangaral. Dapat sa inyo yan. Ariin yung sa inyo yan. Naranasan nyo ako. Nagpakita ako sa inyo. Nasalat nyo ako. Nagbigay ako sa inyo ng personal na mga katotohanan narinig ninyo galing sa banal na kasulatan. So the truth are personal. Yung gospel is personal yun, mga kapatid. Naranasan nating personal. Kaya ito po'y personal din nating mararanasan na ibahagi sa iba. Yun ang gustong mangyari ng Panginoon, mga kapatid. At binilinan sila ng ating Panginoon, yung mga alagad,
Samantalang siya'y kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus, huwag muna kayong aalis. Ayan yung bilin niya. Kasi hahayo na sila. Pero huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit di magtatagal ay babautismohan kayo sa Espiritu Santo. Ito ho yung pinaka-great promise na iniwan ng Panginoon sa mga alagad at sa atin din po ngayon. Kaya ibinili ng Panginoon, wag kayong aalis muna. Hintayin ninyo yung gift ng Panginoon, ng aking Ama sa langit. So ito ho yung empowerment ng Holy Spirit, mga kapatid. So yung pong 40 days ay nakalipas at hihintayin po nila ang Holy Spirit. Ano ho ang kanilang mararanasan doon pag tumating yon? Sabi po ng Acts 1:8, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth, mga kapatid. So ito ho yung pangako ng Panginoon. Bibigyan tayo ng pakikisama niya sa pamamagitan ng Holy Spirit. Maipapadama sa atin ng Panginoon ang kanyang pagiging personal sa buhay natin. Doon tayo magiging makapangyarihan sa ating pag-witness. Kasi si Jesus mismo ay nararanasan natin sa ating buhay sa pamamagitan po ng pakikisama ng Banal na Espiritu, ang kaloob ng Ama sa atin, mga kapatid. Kaya excited po sila, mga kapatid. Sabi po ng tala ng Luke chapter 24, and they worship Him and returned to Jerusalem with great joy and were continually in the temple praising and blessing God. So ang ginawa nila, mga kapatid, ay hindi sila basta lang umupo sa kanilang bahay, umuwi, pumunta sa simbahan, umuwi. Hindi ho, mga kapatid. Ang activity nila is plainly, highly spiritual activity. Highly spiritual activity, mga kapatid. So ang church natin ay gayon din. Hindi basta tayo naghihintay lang, kundi gumagawa tayo ng mga highly spiritual na mga activity sa ating church. Andyan yung prayer, nandyan yung mga reading the Bible, nandyan yung mga fellowship natin. Mga kapatid, lahat ng ito ay mga highly spiritual na mga event na kailangan natin sa ating pong buhay bago natin matanggap ang banal na Espiritu. So ngayon, mga kapatid, while we are doing this every morning, we are preparing for the outpouring of the Holy Spirit. Katulad po noong panahon ng mga alagad, hinintay nila ng 10 araw. They prayed together, they go to the temple. Hindi sila lumiliban, mga kapatid. Magkakasama silang magkahawak ng kamay, lumuluhod. Kanilang itinatanghal si Jesus, sineshare nilang personal sa buhay nila ang naranasan nila sa Panginoon. Mga kapatid, testimonies of how God changed their lives. Ganun din po tayo, mga kapatid. Every morning, wala tayong ibang sambit kundi ang God first morning. And then, they returned to Jerusalem from the mount called Olivet, which is near Jerusalem, a Sabbath day's journey. And when they had entered, they went up into the upper room where they were staying. This all continued with one accord in prayer and supplication with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. Kasama na rin po dyan ang ibang mga alagad, si Pedro, si James, si John, si Andrew, si Philip, si Thomas, si Bartholomew, si Matthew, si James, si Alphaeus, Simon Silot, at yung pong Judas the son of James. So sila pong lahat, mga kapatid, ay gumawa ng mga spiritual na mga activities. Magkakasama sila upang ihanda ang sarili sa pagbuhos ng Banal na Espiritu. Mga kapatid, sa panahong ito ay hindi pa lubos na ang mga alagad ay nababago ang puso, nagmamataasan pa rin, may mga problema pa rin sa gitna nila, mayroon pong mga iba't ibang mga issues na personal. Pero sila ay patuloy na nanalangin sa Panginoon. Mga kapatid, for 40 days, sama nilang Panginoon, another 10 days para kanilang muling isurrender ang buhay nila sa Panginoon para sa paghahanda ng outpouring ng Holy Spirit.
And chapter 2 start the story of the Pentecost. Doon na ho ibinuhos ang banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu, mga kapatid, ang siyang naging kapangyarihan upang ang kanilang buhay ay patuloy na maihanda sa gawain ng pangangaral. After the outpouring of the Holy Spirit, ano po ang nangyari? Great events in the church happened in the early Christian church. They preached the gospel, Jesus Christ, His life, sacrifice, death, resurrection, and His promise to come again. Ito ho'y makapangyarihan nilang naibahagi, handa nilang maibigay ang buhay nila sa ganitong uri ng mga gawain ng pangangaral. They witnessed for Jesus Christ. Nagkaroon sila ng karanasan ng self-denial and self-sacrificing love, true liberality, giving freely and abundantly. Lahat po ng selfishness, lahat ng covetousness ay unti-unti na pong nawala. Maliban lang ho sa taong si Ananias at saka si Sapphira, si Mr. and Mrs. Ananias and Sapphira. Sila ho ay hindi nagpasakop ng kanilang sarili sa Panginoon. Naging covetous po sila. And at sila po ay napahamak, mga kapatid. So kasi ang early Christian church, they were able to live in the principle of stewardship in those days. Sa pamamagitan po ng total surrender of everything to God for the love of mission. Indicator number 10, the liberality of the early Christian church. Because of the Holy Spirit in them, sa midst nila, sa kalagitnaan nila, nang tanggapin nila ang Holy Spirit, they sold property and possessions to give to anyone who had need. Mga kapatid, pagkatapos po nilang tanggapin ang pagpuspos ng Banal na Espiritu, nakayanan po nilang ibenta ang lahat ng kanilang mga property at nakahaya po nilang i-share para po sa lahat. No one claimed that any of their possession was their own, but they shared everything they had. Mga kapatid, naging madali sa kanilang lahat sapagkat sa kanilang ginawang preparation nang tanggapin nila ang banal na Espiritu. So ang principle natin, mga kapatid, liberality number 10, biblical liberality number 10, the liberality of the early Christian church for the love of mission to spread the gospel. The early Christian church shared everything they have. Okay? Sa pagmamahal nila sa Panginoon at sa kanyang misyon, kanilang naipagbili, na-share ang lahat ng meron sila para tustusan ang gawain ng ating Panginoon. Sinabi po dito ng isang sulat ni Sister White ay ang ganito: may mahihirap na kalalakihan at kababayihan na sumusulat sa akin para humingi ng payo. Kung ibebenta ba nila ang kanilang mga bahay at ibibigay ang kinita para sa layunin? Sinasabi nila na ang mga panawagan para sa tulong ay nagpapagising sa kanilang mga kaluluwa at nais nilang gumawa ng isang bagay para sa guro na gumawa ng lahat para sa kanila. Ang sasabihin ko sa kanila ay, maaaring hindi pa ngayon ang panahon na ibenta ang inyong mga munting tahanan. Ngunit lumapit kayo sa Diyos. Gusto ko po yung payo ni Sister White. Maaaring inyong sinasabi ngayon sa inyong convictions dahil sa inyong mga natutunan, aba, malapit nang dumating ang Panginoon, ibebenta ko na. Ay huwag niyo hong itanong kahit kanino yan, mga kapatid. Itanong niyo po yan sa inyong relasyon sa Panginoon. Bumalik po kayo sa Panginoon. Lumapit tayo sa Panginoon. Go to God for ourselves, ang sabi po ni Sister White. Tiyak na diringgin ng Panginoon ang inyong taimtim na mga panalangin para sa karunungan, for wisdom, to understand, upang maunawaan ang inyong tungkulin. So ang basic pa rin ho, mga kapatid, on that decision, kung inyo bang ibibigay ng sagana ay yung inyong na-establish na strong relationship with Jesus every day.
papaano kayo pinuspos ng Holy Spirit. Hindi po yan pwedeng idikta ni pastor, hindi po yan pwedeng idikta ng asawa ninyo, hindi pwede yan idikta ng kahit na sino man sa atin. It is between you and your God. At kung makapagdesisyon po tayo na ibigay natin ang lahat sa Panginoon, yun ho ay relasyon ninyo sa Panginoon. Nobody can judge you. All I have to say is praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Sa kung anuman ang magiging desisyon nyo, mga kapatid, yaan ay hindi dahil sa kanginumang tao. Yaan ay sa inyong araw-araw na na-establish na relasyon sa Panginoon. Mga kapatid, ito ay importante sa ating pong pamumuhay habang naghihintay tayo at naghahanda sa malapit na pagbabalik ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Ikalabing isa, huli sa lahat, the liberality of Barnabas, the son of encouragement. Sinabi po mga kapatid dito sa Acts chapter 4, isa ho si Barnabas sa mga taong kinilos ng relasyon niya sa Panginoon at sa pagpuspos sa kanya ng banal na Espiritu ay nagbenta at nagbigay siya ng lahat. Ganoon ang ginawa ni Jose sa verse 36, isang Levitang taga Cyprus na tinawag ng mga apostol na Bernabe, at ang ibig sabihin anak ng pagpapalakas ng loob. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ipinagkatiwala sa mga apostol ang pinagbilhan. Gusto ko po yun mga kapatid na bigyang diin sa inyo. Hindi lang po niya basta ibinenta mga kapatid, kundi sadya niyang dinala ang kanyang pinagbentahan sa paanan ng mga apostoles na nung mga panahong iyon ay aktibong nangangaral ng ebanghelyo, ng gospel, ng tungkol sa ating Panginoong Hesus sa kanyang pagliligtas. Nang maranasan din po ni Barnabas ang kanyang conversion sa Panginoon, tinawag po siyang anak ng pagpapalakas ng loob. So yung kanyang anak ng pagpapalakas ng loob ay dinala niya sa kanyang practice araw-araw ng kanyang desisyonan sa kilos ng banal na Espiritu at sa kanyang personal na relasyon sa Panginoon, na sinasabi niyang tama itong aking desisyon sapagkat pagka ibinigay ko ito sa Panginoon, I will never go wrong. Hindi ako magkakamali kapag ito'y ibinigay ko sa aking Panginoon at sa kanyang banal na gawain. Mga kapatid, ng kanyang ibinenta, dinala niya ito sa paanan ng mga apostol. Ibig sabihin mga kapatid, hindi po siya ang namahala ng kanyang offerings. Ang namahala po ay ang mga nangangaral ng ebanghelyo. Yung pong sistema. Inilagay po ni Bernabe ang kanyang mga offerings sa sistema, mga kapatid. Dahil mahal niya ang Panginoon at gusto niyang matapos na rin ang pangangaral ng ebanghelyo at maraming mga tao ang maparatnan, mabalanse ang mga pagdidistribute ng kanyang mga isi-share na mga resources. Dahil mas malaki ang tanaw ng mga apostol, alam nila kung saan-saan napupunta ang lahat ng mga offerings ng mga tao. Pupunta sa Jerusalem, sa Judea. Hindi nila alam yun, mga kapatid. Siya po ay nagdesisyon. Pamahalaan nyo ito upang maging balanse ang mga pagdidistribute sa iba't ibang mga dako upang matapos na ang gawain. So for the love of God and for His mission, Barnabas gave away everything from sold properties and let the apostles manage to sustain God's cause. Hayaan po natin mga kapatid, dumaloy ang ating lahat ng mga isusuko sa Panginoon. Ilagay natin sa isang sistema upang ito'y mapamahalaan. At yung mga taong hindi nyo alam kung paano nyo tutulungan, ay matutulungan ninyo sa pamamagitan ng balanced distribution ng lahat ng ating pong mga naipong mga responses ng pagmamahal at pagpapasalamat through combined offering plan. So mga kapatid, siya po ay isang larawan ng ating ding panahon ngayon. So, sapagkat gusto na nating matapos ang gawain ng Panginoon, mga kapatid,
tayo ho ay maging katulad ng desisyon ni Bernabe. Ngayon po ay tayo dadakong mabilis sa atin pong lundo ng ating pag-aaral. Mga kapatid, ang ating pong gawain ay nakaambalang sa ating harapan. Tayo po ay naghihintay na lahat sa second coming ni Jesus. At ang mga tanda ay nagsasabi, paigting ng paigting ang mga paghihirap sa ating buhay, sa ating sanlibutan. At nakikita natin ang mga ebidensya na ang Panginoon ay malapit nang dumating. At ang matinding gawain ay nangangailangan din ng matinding paggastos. So, extreme cost, extreme cost. Ang dakilang gawain at layunin ng Diyos ay may pangailangan ng dakilang gastusin. Alam natin na ang Panginoon ay naghahangad ng lahat ng tao ay maligtas. Sa ating pag-aaral na ginawa nung nakaraang mga quarter ng ating lesson, itong si Gary Cross na author po ng ating lesson quarterly ay binigyang diin na ang misyon ng Panginoon ay ating mga misyon. Na ang misyon ng Panginoon ay para iligtas ang buong sanlibutan upang maisauli ang nasirang imahe ng ating Diyos sa tao. So sila po ay ang ating Panginoon ay nagbigay sa atin ng gawain na katulad ng kanyang hinahangad, mga kapatid. So, the mission finds its origin and purpose in God. Salvation of fallen human race. The restoration of God's image in His fallen children. So, maaaring tayo po ay maging mga misyonero na kasama ng ating Panginoon na may hangaring abutin ang mga tao para sila ay makaranas ng kaligtasan. Pwede rin po tayo rin ang maging mission field. Mamimili lang po kayo. Either you are a missionary or you belong to a mission field. Sapagkat ang ating church ay inatasan ng ating Panginoon ang gawain ng pagmimisyon, sana po hindi na po tayo ang mission field, kundi tayo na po ay handa para maging missionary. So kaya nga po sinasabi palagi ulit-ulit ni Sister White, yung salitang God's cause. Ang ibig sabihin po ng God's cause, mga kapatid, yung layunin ng Diyos, yung plano ng Diyos, yung hangarin niya ng pagmamahal na maabot ang lahat ng mga tao. At yun ang nagtutulak sa atin na tayo ay magmisyon at mangarap para sa gawain ng Diyos. So yung pong God's cause, yung gawain na yan yung misyon ng Panginoon, diyan nahahayag ang layunin ng Panginoon, ang kanyang matayog na mga panukala, ang kanyang pag-ibig, at tayo naman ay nakikisangkot sa misyong iyan, at tayo ay nangangarap na isang araw sa ating panahon ay matatapos ang gawain sa kaligtasan ng lahat ng mga tao. Sinabi po ni Timoteo, sa aklat po ng Timoteo, unang Timoteo 2:3-4, ito'y mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Ano daw po ang nais ng Diyos? Na ang lahat ng tao ay makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Ibig sabihin, hangad ng Diyos na lahat ng tao ay hindi mawawaglit. Maraming tao ang maparatna ng mabuting balita. Sinabi pa po ng Pangalawang Pedro 3:9, hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. So lahat po ay gusto niyang maparatna ng mabuting balita. Lahat ay makaranas ng pag-ibig ng ating Panginoon. At tayo po ay kakasampapanin ng Panginoon. Tayo po ay kanyang gagamitin individually and corporately. Sa church, ang lahat ng mga member ay may ganitong diwa na ating tinanggap sa Panginoon. Ang puso ng Panginoon ay ang ating puso na tinitibok din na gusto rin natin na makiisa sa gawain ng ating Panginoon. Mga kapatid, extreme cost ang sukdulan ng gawain. Ano ang sukdulan ng gawain? Ang lawak ng gawain? Sabi po niya,
Go therefore and make disciples of all the nations. Go into all the world and preach the gospel to every creature. That is the extreme cause of God's cause. Ganun kalawak ang dapat nating pahayagin ng mabuting balita. All the nations, to every creature. Doon po sa ating pong misyon mula po sa tatlong sinugong anghel, ay sinabi po sa Revelation 14:6 ang extreme cause. Then I saw another angel flying in the midst of heaven. Ibig sabihin, kinakailangan po ng urgency. Kinakailangan mabilis, makarating ang ebanghelyo, the everlasting gospel, to preach to those who dwell on the earth, to every nation, tribe, tongue, and people. So lahat po, bata at matanda, bundok at kapatagan, saan man mayroon tao, dapat po ay makapaparatna ng everlasting gospel para maraming tao ang makahanda kasama natin sa malapit na pagbabalik ng ating tagapagligtas. Mga kapatid, kung inyo pong titignan, ang lawak ng gawaing ito ay nangangailangan po ng isang matinding halaga. Upang mailigtas po ang lahat ng mga tao, ang Diyos mismo ay nagbigay ng isang halaga. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. The extreme cost was paid by God. Yung sukdulan, yung pinakamatinding bayad para ang tao ay maligtas. Ang hangarin ng Diyos na mailigtas ang mga tao ay matupad sa pamamagitan ng kanyang mismong ginawa. Yung sukdulang halaga na ibinayad niya para sa kaligtasan ng buong sanlibutan, para sa kaligtasan mo at sa kaligtasan ko. Mga kapatid, sinabi po ng Isaiah 43:1-5 na ang Bible po ay the message. Pagkat ako ang Diyos, ang iyong personal na Diyos, ang banal ng Israel, ang iyong tagapagligtas, nagbayad ako ng napakalaking halaga para sa iyo. Ganito ka kahalaga sa akin. Ganito kita kamahal. Ibebenta ko ang buong mundo upang maibalik ka. Papalitan ko ang buong nilikha para lang sa iyo. Mga kapatid, the paid was very huge for you and me. God gave His only begotten Son. Para ho sa isang extreme na gawain. Para tayong lahat, ang buong sanlibutan ay maligtas. The Lord paid for all. Ang sabi po ni Ellen White sa Sons and Daughters of God, page 11.6 o line 6. Does God show this love for man? Ganito ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa tao. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinigay niya ang lahat ng langit upang ang moral na larawan ng Diyos ay maibalik sa tao. Ang kanyang biyaya sa lahat ng kalawakang ito ay ibinigay para sa lahat. So God gave all for us sa pamamagitan ng pagbibigay niya ni Kristo, ng kanyang anak na ating Panginoong Hesus. So God paid the extreme cost for the extreme cost of saving the race, human race na nagkasala. Mga kapatid, ang misyon ng Diyos sa banal na kasulatan ay si Jesus ang nasa harapan at sentro bilang tanging daan patungo sa kaligtasan. Wala na pong iba. Kaya ninais ng Diyos na siya mismo ang magsakripisyo para tayong lahat ay maligtas. At ngayong tayo po ay nailigtas na. Tayo po ay mayroon din pong ganung damdamin. Binigyan tayo ng Diyos ng gayon ding damdamin. Kinakailangan din natin magbigay ng isang sukdulang halaga para sa isang sukdulan na gawain. The extreme cost requires extreme cost. The extreme of God's mission demands extreme cost to Him. The giving of His only dear Son, Jesus Christ, for the salvation of fallen human race. Maganda po ito sa Tagalog, mga kapatid. Ang sukdulan ng misyon ng Diyos o gawain ng Diyos
na iligtas ang sanlibutan ay humihiling ng isang sukdulang halaga mula sa Kanya. Ang ibigay ang Kanyang kaisa-isang pinakamamahal na anak na si Jesucristo para ang buong sanlibutan tayo ay maligtas ang makasalanang nilalang na tayo po ay nahulog sa kasalanan. Mga kapatid, ang tanong po sa atin ay ganito. Kung ang sukdulan ng gawain ng Diyos na tubusin ang mundong nahulog sa pagkakasala ay humihiling ng isang sukdulang halaga ang Kanyang nag-iisang anak, gaano pa kaya ang sa atin? Ano ang kaya mong ibigay para sa misyon ng Panginoon? Handa ka bang lumagda para sa misyon ng Diyos? Mga kapatid, sasangkot ka ba sa sukdulang gawain ng Diyos? Si Ellen White ang nagbigkas ng ganitong mga pangungusap tungkol sa paglagda ng isang desisyon na sumangkot sa sukdulang gawain ng Panginoon. Itinilaga ng Panginoon na ang pagsisiwalat ng liwanag at katotohanan sa lupa ay nakasalalay sa mga pagsisikap at paghahandog ng mga taong nakikibahagi sa kaloob ng langit. Ibig sabihin, mga kapatid, may mga taong sila ay handang pumunta sa iba't ibang mga lugar. Sila ay magmisyonero sa iba't ibang sulok ng mundo. Nagsisikap sila para sa isang sukdulang gawain. At mayroon namang kagaya natin na hindi ganun ang ating pong commitment. Tayo din naman ay sasangkot sa pamamagitan ng paghahandog. Ito po ang ating pong mga bahagi para sa isang sukdulang gawain ng Panginoon sa pagliligtas ng buong taong nawaglit. Ang prinsipyong inilatag ni Kristo ng ating mga handog sa Diyos ay dapat na proporsyon o kasukat sa liwanag at mga pribilehiyong ating tinatamasa. Ibig sabihin, mga kapatid, kung tayo nakakararanas na tayo po ay mayroong personal na pagkakaalam sa katotohanan, kung alam natin na malapit nang dumating ang Panginoon, dapat po ay proporsyon, kasukat ang liwanag na ito sa ating nai-enjoy ng mga pribilehiyo sa pamamagitan ng ating mga handog. Mga kapatid, kung ating pong i-evaluate personally, maka yung ating pong mga handog ay hindi man makatawid sa ating bakuran. Paliitan tayo ng handog. Hindi natin kino-contemplate ang mga biblical offering principles. Ngayon po ay nailatag na natin. Magiging proporsyon na ho, mga kapatid. Maaari po sana ay higit pa, ng higit pa, upang mas maraming mga tao na ang maparatna ng pabalita sapagkat tayo naniniwala na si Jesus ay malapit nang dumating. Iiwanan na po nating lahat ito. Pero habang ito'y ating pinamamahalaan pa, atin na po itong tuloy-tuloy, patuloy, unti-unti na isusuko sa Panginoon. Tandaan po natin, ang mga tao ay bingi sa mga hikbi ng gawain ng Panginoon kung sila ay nakakuyapit sa kanilang mga material na mga tinatangkilik. So offerings to God should be in proportion to the light and privileges enjoyed. Ang mga bayan ng Diyos ay tinawag sa isang gawain na nangangailangan ng pera at pagpapakabanal. Ang mga obligasyon na kaatang sa atin ay naglalagay ng pananagutan upang magtrabaho para sa Diyos ayon sa ating kakayanan. Mga minamahal, nangangailangan po ng maraming mga resources. Higit pa po sa pera, talento, kakayanan, panahon, tayong lahat ay binigyan ng Panginoon ng pribilehiyo para ho maging kabahagi sa nagtatapos na gawain ng Diyos. So, offerings for extreme cause. Tinatawag po tayo ng Panginoon na tayo'y mag-participate, mag-get involved para po sa gawain ito. Kapag ang mga ito ay natugunan sa pamamagitan ng pagbibigay na sa Panginoon ng Kanya sa mga ikapu at handog, ang daan ay mabubuksan para marinig ng mundo
ang mensaheng nais iparating ng Panginoon. So mga kapatid, ito po ay isang balancing posisyon na kapag ito'y ginawa ng lahat, bata at matanda, through tithes and offerings, lahat tayo ay may participation sa isang extreme cost. Tayo rin po ay magbibigay ng extreme cost para sa atin. Kung ang ating mga kaanib ay may pag-ibig ng Diyos sa kanilang mga puso, kung bawat miyembro ng iglesia ay puspos ng espiritu ng sakripisyo, wala sanang kakulangan sa pondo para sa mga misyon sa loob at labas ng bansa. Ang ating mga yaman ay madodoble. 1,000 pinto ng kapakinabangan ang magbubukas at tayo ay aanyayahan upang pumasok. Mga kapatid, kung tayo ay nakilos ng pagmamahal at labis na katuwaan at pagpapasalamat sa Panginoon, ating masaganang ibalik ang mga handog na ito sa paanan ng Panginoon upang ang ating iglesia ay hindi kapusin ng pondo sa ating mga missional activities. Marami pa tayong mga taong matulungan. Marami tayong ma-reach out ng mga tao, iba't ibang uri ng tao. Pero kung ang ating pondo sa iglesia ay kakaunti, palagi tayong magsusulisit, palagi tayong merong fundraising, mga kapatid, no. Ang dapat na pumupuno sa ating mga pondo ng simbahan ay hindi solicitation pledges at ang ating pong mga solicitation. Mga kapatid, kinakailangan ito'y bunga ng ating pagmamahal at pagsasakripisyo at ating pagpapasalamat sa pamamagitan ng malaya at masaganang mga handog. Tugon natin sa Panginoon na kanyang pagmamahal bilang ating pagsamba sa Kanya. Mga kapatid, kung ito'y ating gagawin, magkakaroon ng pondo sa local church at magkakaroon din ng pondo sa pangdaigdigang gawain at matatapos po ng mabilis ang gawain. Mga kapatid, offering motivated by love and gratitude. Sa umagang ito, are you willing to sign up for God's mission? Pwede po ninyo itong basahin silently. Ang inyong commitment ay pwede nyo pong basahin ng silent na inyo pong bigkasin. I'm missional. I think, I talk, I act, I plan, I give to move forward God's mission. Mga minamahal, natuklasan natin ng 11 biblical indicators ng liberality, truths, giving freely and abundantly. Ikaw ba, mga kapatid, ay naliwanagan sa 11 biblical na palatandaan ng mga katotohanan ng liberalidad, ng pagbibigay ng maluwag at sagana? Ang iyong pananampalataya ay na-inspire at ang iyong pagmamahal at pasasalamat sa Diyos ay naudyukan upang ikaw ay magbigay. Ano ang handa mong ibigay para kay Jesus at sa kanyang dakilang layunin? Nowhere in the Bible we can find offerings are given less. It is always more when it's given with faith, love, and gratitude. Jesus is coming very, very soon. Handa ka bang magbigay ng higit o kaunti para sa Kanya? Nais mo bang magbigay ng higit o kaunti ng iyong oras para sa Kanya? Nais mo bang magbigay ng higit o kaunti ng iyong mga talento para sa Kanya? Nais mo bang magbigay ng higit o kaunti ng iyong mga yaman para sa Kanya? Nais mo bang magbigay ng higit o kaunti ng iyong lakas para sa Kanya? Nais mo bang magbigay ng higit o kaunti ng iyong buong buhay para sa Kanya? Mga kapatid, atin pong tatandaan, ibinigay ni Jesus ang Kanyang lahat-lahat para sa iyo at sa akin. Nais mo bang ibigay ang buong buhay mo ngayon sa Kanya
bilang ganti sa kanyang ibinigay na sakripisyo para sa atin. Mga kapatid, are you willing to sign up for God's mission? Nais mo bang magtalaga para sa sistematiko at regular na pagbibigay sa pamamagitan ng combined offering plan? O nais mo muling mag-recommit ng iyong sarili para dito? Yung pong mga nais mag-recommit o magdagdag pa ng commitment, 10% and more, kayo ho ay pwede ring magtalaga ngayong umaga. Kung ito po ang nais ng inyong puso, nais ko po sana kayong imbitahan na magkaroon po tayo ng kahit kaunting sandali ng personal na panalangin upang tayo'y magtalaga ng ating sarili sa ating Panginoon. Pagkatapos po natin itong gawin, ako po ay mananalangin para sa lahat. Pwede po ba nating gawin, mga kapatid, na panumandali, iyuko po natin ang ating mga ulo at muli nating isuko sa Panginoon ang ating mga pagtatalaga para sa isang nagtatapos na gawain. Jesus is coming very, very soon. And let us prepare to meet our God. Dakila at mapagmahal na Diyos, sa isang simpleng kataga ng puso namin ngayon o maaaring nasambit ng aming mga labi, sa umagang ito'y amin pong naunawaan ang isang gawain na banal na iniwan niyo sa amin na ang iyong puso ay naroon. Ang hangarin niyong mailigtas ang lahat ng tao, maraming tao sa sanlibutan. Sa pagkaalam ng Ebanghelyo ng tungkol sa buhay, sakripisyo, kamatayan, pagkabuhay, pamamagitan ni Jesus sa sanktuaryo sa langit at ang kanyang pangakong pagbabalik na magmuli, na siyang pag-asa ng lahat ng mga nilalang na naghihirap sa lupang ito. Gusto po ninyo, Panginoon, na ito'y makarating ang mga katotohanan ito sa lahat ng mga tao sa sanlibutan. Ito po, Panginoon, ay isang sukdulang gawain na kayo mismo ang unang nagbayad upang magkaroon ng katuparan ang iyong hangarin. Si Jesus ang laman ng iyong misyon. Siya rin po ang sentro ng iyong misyon, na kay Jesus lamang ang susi ng kaligtasan. Sa pagtanggap namin sa aming tagapagligtas, kami rin ho ay nagkaroon ng pribilehiyo na ma-enjoy namin ng katotohanan ito. At bilang aming tugon sa iyo, Panginoon, amin pong itinatalaga rin ang aming sarili. Ang isang sukdulang gawain ay humihiling ng isang sukdulang halaga galing din sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magbigay ng malayang handog ng aming oras, ang panahon, serbisyo at paglilingkod, mga talento, at ang mga kayamanan na iyong ipinagkatiwala sa amin ay magamit po sana namin ng tama ayon sa iyong layunin. Sana, Panginoon, kahit ang aming pamilya, ang buo naming mga angkan na nag-enjoy ng katotohanan ito, sa paniniwalang ang Panginoon ay malapit nang dumating at kami ay kukunin, tanggalin niyo po, Panginoon, sa amin ang selfishness and covetousness at palitan po ninyo ng mga biblical indicators ng liberalidad, nagbibigay ng malaya at sagana para sa pagtatapos ng iyong banal na gawain. Panginoon, tanggapin po ninyo nawa ang dedikasyon ng inyong mga anak na kaming lahat ay puspusin ng banal na Espiritu, na gamitin kaming makapangyarihan para maging saksi po ninyo na patotohanan ang buti ng aming Panginoon at ang kanyang pagmamahal sa amin, upang maraming tao ang maakit na tanggapin din si Jesus na kanilang tagapagligtas. Panginoon, basbasan niyo ang iyong mga anak sa oras na ito sa aming pagtatalaga, at sana po kaming lahat ay magkaroon pa ng bahagi sa nagtatapos na gawain dito sa aming teritoryo sa CLPM at sa buong mundo na amin pong kinaanibang iglesia. Salamat po sa iyong pagdinig sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. 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 Salamat po.
Amen mga kapatid. At purihin ng Panginoon sa napakagandang message na ngayon mag-reflect lang tayo sandali at tayo ay mananalangin po. Ang aking nakita dito ay baka naka-off yung aking mic, hindi naman. Okay, hindi. So yun ano yun sabi na ni Risa, nawala po net na nawala ang internet na ni Risa. Sige po, buti naman bumalik po. Mag-reflect tayo mga kapatid, counting reflection. Isang magagandang punto na aking nakita. Una, doon sa mga alagad, bago siya umakyat sa langit si Jesus, nangako siya na siya ay hahayo, ngunit mag-iiwan siya ng kanilang gabay. Yun na yung Holy Spirit po. So itong mga alagad ay nagtiwala sa Panginoon na sila ay kasama ni Jesus sa pamamagitan ng Holy Spirit po. And then pagkatapos nun, bumuhos ang Holy Spirit sa kanila, ay napuspos sila nito at tunay na kanilang ibinuhos ang kanilang buhay po. Nagtiwala sila sa Panginoon. Sabi doon sa lesson ay ang ating daw pagsunod sa Panginoon ay ating sariling desisyon po. Tandaan natin yun Ang ating pagsunod sa Panginoon ay ating sariling desisyon. Hindi dahil sa pastor, hindi dahil sa kanino man, kundi dahil sa ating nabuong relasyon sa Panginoon. Nakita natin yung kanyang kabutihan sa ating buhay at nakita natin ng kanya na karapat dapat natin siyang pagkatiwalaan. So pag tayo pala nagdesisyon, hindi dahil sa inutos sa atin ng kung sino man o na-encourage tayo sa iba, dahil kailangan natin makita yung kanyang kabutihan po mga kapatid, na sa ating buhay hindi niya tayo pinabayaan. Yan ang ating hanapin po. Yan ang ating hanapin. Pero ngunit may tanong, ano ang pumipigil sa atin para sumunod tayo sa Panginoon? Mga kapatid, na nakita ko dito ay yung pumipigil sa atin para magtiwala ng buong husay sa Panginoon. Alam niyo po, yung ating doubt, yung ating yung mga doubt natin na nangihibabaw baka wala na akong matira pag nagbigay ako ng malaki. Baka magutom ang mga anak ko pag hindi ako nagtrabaho ng Sabado. Yan yung mga doubt po. Yan yung mga doubt. Maraming baka. Hindi tayo nagtitiwala ng buong husay sa Panginoon. Hindi natin nakikita yung mga kabutihan ng Panginoon sa atin. Yan ang isa po mga dahilan. Nawa, mga kapatid, simulan na natin na hanapin natin yung kanyang kabutihan sa atin. Po? Hanapin natin yung kanyang kabutihan sa ating buhay upang makita natin na karapat-dapat siyang pagkatiwalaan, mga kapatid. Karapat-dapat siyang pagkatiwalaan, karapat-dapat siyang paglingkuran, karapat-dapat siyang purihin at sambahin. Mga kapatid, nais mo bang magbigay ng barya o kaunti? Minimum lamang sa Kanya. Ating muling alalahanin ay binigay ng buong buhay sa atin. Po? Binigay niya. So, hindi naman siguro karapat-dapat o katanggap-tanggap na barya lamang ang ating ibibigay sa Kanya. Baryang oras, baryang paglalingkod. Po? Hindi yan kung ating ito titimbangin, sabi nga, hindi yan karapat-dapat. Napaka-selfish natin, napaka-selfish. Paborito ko itong salita na itong selfish. Tayong lahat ay selfish, kaya tayo ay dapat na magbago. Paano tayo makapasok sa kaharian ng langit kung tayo ay selfish, mga kapatid? Po? Atin niyang bawasan unti-unti pagiging selfish. Bigyan natin siya ng oras. Simulan natin yung Sabado. 10 araw lamang yung mga kapatid. Manatili tayo hanggang hapon. Agahan natin, mga kapatid. Gayon din naman sa Miyerkules at Biyernes. Gayon din naman sa ating mga worship sa bahay. Huwag natin kalimutan na kumunag sa Kanya sa umaga, sa gabi, manalangin po. Humingi ng gabay sa Kanya na tayo maisuko natin ating buong puso sa Kanya. Sapagkat kung iisipin lang natin sarili natin pamaranin, diyan tayo magtatagumpay, mga kapatid. Kailangan natin siya. Po? Kailangan natin ng Panginoon. Kaya ating tandaan yung ating pagbibigay sa Kanya ng ating oras, panahon at ang ating offering ay hindi yan magagawa natin ng mahusay kung sa sarili lamang nating pamaraan. Kailangan natin isuko ang ating puso sa Kanya. Okay, sa
pasama po sa prayer ang apo ko na may sakit. Sige po, sama natin sa panalangin. Sama natin sa prayer si Sister Helen, birthday niya ngayon. At yung mga anak ko na si John Mark at si Jovan. Sige po, sama natin sa panalangin. At tayo yumuko at manalangin. Mga kapatid, sama-sama tayo mag-pray. Ang dali lamang ay asa na yung aking eto. Ayan mga kapatid, let's pray po. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa sandaling ito, narinig muli namin ang inyong pagtawag sa amin. Natutunan namin ang aming personal na pagsuko sa inyo ay hindi dahil sa kanila man, kundi dahil sa kung ano ang aming nabuong relasyon sa inyo o dakilang Diyos. Salamat sa patuloy na pagbibigay sa amin ng mga aral. Salamat sa patuloy na pag-remind sa amin na kayo ay binigay niyo po ang lahat sa amin, pati ang inyong buhay. O dakilang Diyos, nakakahiyaman sa umaga na ito na ang aming minimum lamang ang kaya namin ibigay sa inyo. Minimum na oras, minimum na talento, minimum na pananalapi. O Diyos, patawad po kung kami man ay naging makasarili, kami man ay may doubt, pagdududa sa inyo. Alisin niyo po ito sa aming mga puso. Pakalinisin niyo po kami ng gusto. Dakilang Diyos, nais namin makapasok diyan sa langit na bayan. Turuan niyo po kami na magtiwala sa inyo. Hanapin namin ang inyong kabutihan sa amin na kami hindi niyo pinapabayaan. O dakilang Diyos, nawa sa aming mga talento na may babahagi, magamit namin ito makatulong sa gawain sa iglesia, gawain sa komunidad, gawain sa church, sa lahat ng pagkakataon. At tulungan niyo po kami na maging inspirasyon din naman sa iba, sa halip na gayahin namin yung mga iba na tutulog-tulog, ay kami maging manguna, maging inspirasyon sa iba at maging kares din na iba, upang sa ikasasaya ng sambahayan, ng simbahan, sa ikasasaya ng aming paggawa sa inyo, sa ikasasaya ng kalangitan, na kami patuloy na nagtatapat at naghahanda, hindi natutulog habang kami naghihintay sa nalapit ninyong pagdating. O dakilang Diyos, salamat po sa inyong pag-ibig. Tunay na ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Ngunit sa kabila nito, heto kami pa rin ay makasalanan. Humihingi po kami ng kapatawaran kung saan man kami nagkulang at nagkasala. Papatuloy na aming panalangin, nais namin isama sa panalangin ang mga kahilingan ng bawat isa. Ang pasasalamat dahil kaarawan ngayon ni Sister Helen ay siya po ay inyong binigyan ng kalusugan sa mga nagdaang panahon. Patuloy namin pinapasalamat ang araw na ito na siya nagdiriwang ng kaarawan, at patuloy din na siya ay samahan sa kanya pang mga susunod na araw, linggo, buwan, mga taon, na siya ay inyong pagpalain ng malusog ng pangataon, marunong na isipan at nakikilala po niya kayo. At higit sa lahat, nagtatapat sa inyo. Ganyan dalangin din namin ng mga anak ni Sister Emelinda na sina John Mark at Jovan, malayo sa kanyang lugar. Nawa, buksan din ang kanilang mga puso at isipan makita ang inyong kabutihan. Dalangin din po namin iba pang mga prayer request namin kapatiran. Ang apo ni Sister Wilma Fernandez na may sakit, hipuin niyo po siya na inyong mapagpagaling na kamay. At makita niya na kayo nagpagaling sa kanya, patuloy siyang magtiwala at manumpalataya po sa inyo. Dalangin din po namin ang mga kapatiran na nakikinig ngayon. Marami kaming mga prayer request sa aming mga puso at isipan na namin isabay-sabay na isama po ito sa panalangin. Dalangin din po namin na pagpalain ang sambahayan na Sister Emelinda Makalalag, ang kanyang buong pamilya, gayon din si Sister Wilma Fernandez, ang buong sambahayan ni Nanay Nerissa, ang buong sambahayan ni Sister Rose Cris Encarnado. Ang ilan sa kanila ay may mga karamdaman, may mga suliranin sa buhay. Patuloy niyo po silang pagpalain, o dakilang Diyos. Ang buong sambahayan din ni Kuya Melchor Canlas, patuloy na pagpapala at ang kalusugan ng kanilang maranasan, at pagtulong po ninyo sa kanilang mga suliranin sa buhay. Gayon din ang sambahayan ni Sister Marilyn Garcia, ang sambahayan ni Kuya Narsing Canlas, ang sambahayan Sister Belen Reyes,
Gayon din ang sambahayan ni Sister Juliet Barcibal, ang sambahayan ni Sister Des Flores, ang sambahayan ni Sister Gina Olivas, ang sambahayan ni Sister Gloria Balbido, ang sambahayan ni Ate Mitch. Ay patuloy niyo po silang pagpalain. Maraming pinagdaraanan ng pagsubok sa buhay, ngunit patuloy niyo silang palakasin. Patuloy na makita ang inyong biyaya sa Kanya. Patuloy na makita ang inyong pagmamahal at matunging matatag sa kanilang pananampalataya. Gayon din ang sambahayan ni Sister Penny Domingo Ronas. Gayon din ang sambahayan ni Sister Elizabeth Erese. Ang sambahayan ni Ate Sally Sanchez, Sister Sweetie Burgos. Gayon din si Sister Vicky Jimenez. Ang sambahayan ni Sister Janet Katmaitan. Ang sambahayan din naman ni Sister Teresita Dairet Reyes. Ang sambahayan ni Ate Rebe, kasama na rin yung kanilang simbahan. Ipatuloy nawa silang pagpalain. At higit sa lahat yung kanyang mga mahal sa buhay, yung kanyang mga anak na malayo sa inyo. Nawa ang Holy Spirit ang humipo sa kanila sa pamamagitan ng inyong mga aral. Nawa sila ay makita nila, mapanood nila, marinig nila ang inyong tawag sa kanila. Gayon din ang sambahan ni Sister Shelia Rosacinto, o Dakilang Diyos. Marami sa amin may mga problemang pinansyal, problemang pangkalusugan, problemang pang-emosyonal. Nawa lahat kami ay hindi namin makita ang problema, bagkus makita namin ang inyong kabutihan sa amin. At kami patuloy na maging tapat, patuloy na maging handa, nagtitiwala sa inyo hanggang sa nalalapit ninyo ang pagbabalik. O Dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagdinig sa aming panalangin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Salamat po sa patuloy na sumama sa Prayer Warriors. Salamat sa mga patuloy na sumubaybay, sa mga 23 live viewers na nariyan. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Tayo ay patuloy na tumutok sa Kanya. Magtiwala tayo sa Panginoon. Kailanman hindi niya tayo pababayaan. Alisin natin yung doubt, alisin natin yung selfishness. Tumulong tayo sa gawain ng Panginoon sa ano pa mang kapamaranan. Sabi nga, kung hindi mo kayang tumayo para magsalita sa ngayon, makakaya mo rin yan one day. At least kaya mong dumating ng maaga para makinig sa service, lalo na sa pagsabat. Pinupus ko talaga yan, ibalik natin yung tamang oras ng pagsamba. Kasi medyo nagkakatamara na. Kasi yung isipan natin ganito mamaya pa sila mag-isimula, lapan darating, mamaya na rin ako, masyado pang maaga. Huwag mga kapatid, ngayon kayo, 23 na narito ngayon, simulan nyo na. Huwag nyo na silang hintay na dumating, simulan nyo ng maaga, simulan nyo sa pag-aawitan, testimonies, reflection, Sabbath school, para naman maging masigla tayo sa pagsamba para sa Panginoon. God bless po sa atin lahat. At salamat sa pakikinig. Hanggang bukas po muli. Patuloy tayong magtiwala sa Panginoon sapagkat tayo ay mga makasalanan na kailangan nating magbago. Magbago. Patuloy tayong ma-remind sapagkat tayo makalimutin. Patuloy tayong ma-revive sa ating mga pagkakatulog at patuloy na ma-bless sa bawat umaga. God bless po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.